Oh, good morning mga pards. Ngayon ay Thursday ng umaga. Ang oras ay 8:30 na. So nag-walking muna tayo para humikit-ikot yung dugo natin. At maganda naman na nakakapag-exercise tayo. Ay, sarap. Slowly adjusting sa weather ng San Diego, California. Slowly adjusting sa buhay na pinagkaloob sa atin bilang isang immigrant. Yan. So talagang nagsisink in na immigrant na pala talaga ako dito sa Amerika. Dati talagang pinapangarap ko lang. Tagal ng paghihintay. Grabe. 22 years. So dahil ako ay isang F4, yung aking category, brother to brother, matagal talaga yon. Pero mukhang worth it naman. Kasi looking at the status dito sa Amerika in terms of healthcare, in terms of work, equality, so halos nako-compare ko talaga ang buhay dito sa Amerika at saka buhay dyan sa Pilipinas. So hindi ko naman ina-undermine ang buhay sa Pilipinas. Mahal na mahal ko ang Pilipinas, pero sadyang nakakalungkot ang balita. Trending kayo dyan, ha? Grabe. Yung Senate, alam nyo mga pards, nabanggit ko sa aking mga ibang vlog na ako ay nag-work sa government for 21 years. Ako ay nag-work sa House of Representatives bilang clerk nung una, entry level. Tapos naging political affairs officer. May number yan, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So hanggang sa ako ay naging chief of staff ng isang politiko, hanggang sa nag-retire ako. Pero marami na rin akong naranasan dyan sa Congress. Simula nung binomba yung House of Representatives at na may namatay na isang congressman, at yung kanyang chief of staff doon ay kaibigan ko, si Maan. Hindi ko makakalimutan kasi magkatabi lang kami ng kwarto. So tinamaan doon si Congressman Henry Pride Teves. Magkatabi kami ng kwarto noon kasi ang tatay niya si matandang Minyong Teves. Hinihingal tayo mga pards, pero maganda to sa katawan natin. So familiar ako sa gulong ganyan na nangyayari sa Dayan. Dayan Karandang, you still know me? Huh? Oh, yeah, I know. Do you still remember me? Oo naman, kamusta? Akala ko pati. Oh, January 26 dumating ako, so roughly 4 months. So naglalakad-lakad ako. Ganda ng aso mo. Nagkaroon ako ng asong ganyan, pero namatay na parvo. Pero may kasama yan sa na nakuha ko. Ano siya, husky, yun naman ang nabuhay until now. Yan.
asawa ko, si baby, pero hindi pa siya nakarating, nasa Pilipinas pa. Tapos yung tatlong anak ko, si Gabi, si Nika, tsaka Isabel. Nandito na. Naki Kuya Bong kami nakatira. Kamusta? It's been sabi ko, kilala ko yung itsura nito kasi walang magbabago. You look good. Yeah, nice to see you. Alright, bye-bye. Si Dayan, kapitbahay namin sa UP Amorsolo. Magkatabi yung bahay namin. Kababata ko. Of course, mas bata talaga siya sa akin. Kasi kabatch niya, I think, yung bunso naming kapatid. So, taga UP rin siya. Ay, nako. Kakatuwa. Nakita natin. So, anyway, going back dun sa pinag-uusapan natin. Familiar ako doon sa nangyayari dyan sa politika natin sa Pilipinas. Dahil, again, during my time, yung binombo yung Congress noon at collateral damage yung si Congressman Henry Pride Teves, yung chief of staff niya namatay. Kaibigan ko yon, si Maan. So anyway, ngayon sikat na naman kayo dyan. Nagbabari lang kayo sa loob ng Senate. Ganyan karumi ang politika sa Pilipinas. Talagang hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Pero para lang, disclaimer lang, observation ko lang naman to, personal observation. Hindi ito, wala akong sinaside. Pero bakit ganon? Bakit kailangan magpaputok kayo sa Senate? Hindi yun ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan magbarilan? Well, yan na yung nagiging estado ng politika natin sa Pilipinas. Kaya siguro talagang para sa akin, mabuti na rin talaga na nag-retire na ako dyan sa Congress, sa House of Representatives. Pero yung wife ko kasi nandyan pa. Diyan din nagwo-work sa Senate. Nagwo-work siya sa Senate. Ako sa House of Representatives. So familiar ako in both chambers. Kaya lang nakakalungkot talaga dahil siyempre safety ng mga tao. Yung mga nandyan, yung mga empleyado dyan, nagtatrabaho lang yan eh. Sa pamilya, walang affiliation yung mga yan, apolitical yung mga yan. So ako, nasanay ako for 21 years when I was, meron akong sineserve na mga politiko. Pero ako, hindi ko inilalabas yung political side ko. Nasa isip ko lang yan. Kasi lumalabas yan pagka botohan, yung right to vote, dyan ko siya inilalabas yung political view ko, kung sino yung iboboto ko. Yan, so kung yung binoto ko hindi nanalo, okay lang kasi democracy, di ba? Pero yung mga ganyang instances na kailangan magbarilan sa loob ng opisina, ha? Wow. Hindi ko alam kung paano, ano ang motibo nyo.
May mga nakatrabaho ako dyan, marami sa Senate. Nandyan pa sila hanggang ngayon. Marami. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Marami ako mga kaibigan na nandyan. Pero buti na lang nung nagpaputok kayo dyan sa Senate, walang tinamaan, walang casualty. Pero nung time na nandun ako sa Congress at nagsaserve ako bilang staff, again ulitin ko, may namatay akong kaibigan. Isipin mo yun, nagtatrabaho lang para sa pamilya, tapos collateral damage. Nung pinasabog yung South Wing Lobby, tamang-tamang hinahatid niya yung principal niya, si Congressman Henry Pride Teves. Biglang sumabog yung motor. Boom! Sabog talaga. Wasak. So nung inimbestigahan, isa siya sa mga namatay, casualty. Ang kagandahan doon, ako pa ang nag-alok sa kanya na magpa-insure sa Manulife. So I think parang 3 months pa lang siya. Ngay. 3 months pa lang siya na naguhulog sa Manulife. Doon nangyari yon. Kalimutan ko na yung taon na yon. 2007, parang 2007. So nakakalungkot, di ba? Yung institusyong minamahal mo, dahil yun ang nagbibigay ng sweldo, yun ang bread and butter nyo eh. Tapos magkakaroon ng ganun, kakaputukan. Paano kung may tinamaan, namatay? May pamilya. Tapos maliliit yung mga anak. So, ewan ko, nakakalungkot. So, tinawagan ko nga yung wife ko eh. Tinawagan ko kaagad yung wife ko. Kasi nung nabalitaan kong may nagbarilan sa Senate, doon siya. Doon siya nag-work eh. So buti na lang, nakauwi na siya. Yun ako. Anyway, i-discuss ko yung ano ba? Siguro yung i-discuss ko yung pagbayad ng green card, no? Sige, mamaya di-discuss ko yun, yung pagbayad ng green card. Ayun. Noong sa Congress, nung sumabog yung bomba, ang talagang pinupuntirya nila dun si, if I'm not mistaken, Congressman Wahab Akbar. Hindi ko alam, nakalimutan ko na yung probinsya na. That was November of 2007 sa pagkakaalam ko. Kasi again, collateral sila, Congressman Henry Pride Teves ng Negros Occidental. Dahil ang chief of staff niya noon si Maan Gail Bustamante, parang gano'n. Basta si Maan, kaibigan ko siya. So nakakalungkot lang ang nangyayari sa Pilipinas.
Kasi kaya hindi rin tayo parang umaabante dahil sa sobrang taas ng mga political natin, yung mga political rivals. Mahirap, kakalungkot. Kaya minsan maganda na rin talaga yung napag-isip-isip ko lang na dito kami nag-move out na kami ng Pilipinas. Don't get me wrong, mahal ko ang Pilipinas. Talagang yung dugong Pinoy nasa akin pa rin. Pero nakikita ko pag retire mo, mukhang mahihirapan ako doon sa mga health benefits. Kasi nakita ko nung nasa Congress ako, nasa House of Representatives ako, yung mga nag-retire doon, except of course yung mga talagang high-ranking officials, meron pa rin silang privilege on the healthcare. Pero yung mga rank and file, nawawala yung HMO nila. So maski na kumita ka ng milyon, wag ka lang magkakasakit. Kasi pag nagkasakit ka na medyo matindi-tindi, pahinga muna tayo, ubos ang milyon mo. Yun lang, pang araw-araw siguro, dahil habang nagtatrabaho ka, kaya, dahil yung sweldo mo pwedeng i-sustain. Pero nakita ko yung difference ng mga rank and file. Talagang pag nagkasakit sila at hindi nag-alaga ng katawan, majority ng ating mga kababayan pumipila sa malasakit center, pumipila sa Congress para humingi ng guarantee letter. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung ganyang patakaran ng gobyerno natin. So I have nothing against the government. Dahil dyan ako galing, mahal ko ang gobyerno. Pero talaga sana i-focus yung attention sa mga manggagawa. Kasi sila naman talaga yung nagko-contribute ng taxes. Sila yung talagang binabawasan talaga. Especially kaming mga middle class earner, automatic bawas kaagad yung buwis namin. Ganun ang nangyayari. Yun lang, nakakalungkot yung mga pangyayari dyan sa Pilipinas. Malaki ang pagpapasalamat ko talaga at nakarating na yung pamilya ko rito. At hopefully hindi man natin kunin yung mga pagyaman. Ika nga, maganda naman yung benefits na makukuha namin pag nagtrabaho ka, nag-contribute ka, alam mo na bumabalik ka sa amin yung kung ano yung binigay namin taxes. Mataas man yung taxes dito sa California, pero grabe naman ang balik ng state of California sa mga tao. So although hindi ko pa nakikita totally, siguro nakikita ko pa lang yung talagang yung kagandahan, hindi ko pa nakikita. Hindi naman ako nagsasalita ng tapos. Pero just the same, nakikita ko na medyo kahit papano swerte na rin kami at nakapunta kami rito. Anyway, tama na muna yung medyo politika. Gusto ko lang i-discuss yung
sa mga kababayan natin approve na yung kanilang US visa, kung ano man yung klase ng immigration status nila. Ang gusto kong i-discuss yung pagbayad ng US immigrant green card fee, no? Yung nangyari kasi sa amin, noong umattend kami ng pre-departure orientation seminar ng OWA, na-discuss yan, pero hindi ko masyadong na focus kasi ang pagkakaalam ko nabayaran na ng kapatid ko yung nag-sponsor sa akin. However, nakarating kami rito sa Amerika and naka-receive ako ng letter na I need to pay my US immigration fee. So yung green card para ma-process. So technically hindi ko pa pala siya nababayaran. So anyway, yung pagbayad nun kasi pupunta ka doon sa USCIS portal, yung USCIS Immigrant Fee Payment Portal, no? Na ito yan. So yan, no? Ngayon, ang kailangan mong gawin is mag-login ka at mag-create ka ng USCIS online account. So gagawa ka ng account mo. Dun sa account mo, kailangan mong ilagay yung alien registration number, yung A number, no? Doon sa visa na nakatatak sa passport mo, nandun yan yung alien registration number. Tapos isa pa na ilalagay mo yung Department of State case ID. In my case, hindi ko alam kung halos lahat ganito. Sa akin may MNL MNL number yung tawag ko doon. Yung kasi MNL siguro yun yung Manila, no? Both numbers na yun is very important, no? So kapag nakakuha ka na naka-create ka na ng account at nailagay mo na yung alien number mo tsaka DOS number mo, nakalagay doon sa website na yon yung information, yung pangalan mo, tapos yung address, pero importante doon yung A number tsaka DOS number. Tapos lalabas doon kung magkano na yung fee. So nung nabayaran namin, ang bawat isa 235. Ang nangyari pa nung sa amin, when I paid the green card fee ng 235, akala ko yung payment na yun para na sa aming lahat, pero parang iniisip ko rin masyado atang mura kung para sa aming lahat, pero just the same binayaran ko lang. So nung dumating yung green card ko, ako lang yung dumating, yung sa mga anak ko hindi pa. So I went back dun sa aking portal. By the way, yung pagpunta ko doon, meron pala doon isang tab na add, nakalagay add. So in-add ko lang, lalabas na naman yung alien number tsaka DOS number nung mga kamag-anak o kung sinong gusto mong bayaran. So binayaran ko na lahat. Pero during yung pagbayad ko sa akin, ang ginawa ko pa, ginamit ko yung US kung may bank account ka, debit card or credit card, pwede mong gamitin yon. Doon sa pagbayad kasi nun, dahil na-receive mo na yung packet mo, yung visa ano mo,
stamp mo doon sa passport mo, bago ka umalis ng Pilipinas, pwede mo nang bayaran yon. Pwede ka nang mag-create ng iyong USCIS account. Tapos doon pwede mo na siyang bayaran kasi online lang naman yon. Or pwede rin naman na pagdating mo rito, pagdating mo rito, pwede mo rin siyang bayaran. Pero para sa akin, I suggest na once na receive nyo yung stamp nyo doon sa passport, bayaran nyo na kaagad para ma-process na kaagad. Darating yon mga 2 to 3 weeks once na dumating ka. Kasi ano yun eh, parang for me, once na nag-enter ka ng immigration, kukuhanan yung mukha mo, pipicturean ka, yung details mo, doon mapoprocess yung iyong green card. So yung konting kaalaman na yon, sana makatulong sa mga immigrant na pupunta rito. I don't know kung work visa, para ma-process ka agad yung inyong permanent residency card. Okay? So, pauwi na tayo. Nakapag-walk na tayo ng almost 3.1 miles. Baka umabot pa nga ng 3.2 kasi kabisado ko tong route na to. So roughly nakapag-walk na tayo ng 5 kilometers ng ating walking routine. So kailangan natin to kasi hindi na tayo bumabata. Kailangan natin alagaan ang sarili natin. So ilagay natin sa routine natin yung exercise para matanggal yung stress natin, maganda yung pakiramdam natin, and ma-enjoy natin ang buhay. Mga pards, hanggang dito na lang muna tayo. Samahan nyo ako. Pagpasensyahan nyo na yung politics side, siguro hindi ko pa matanggal sa sistema ko kasi kalahati ng buhay ko nasa politika ako. So kakalungkot lang, pero malaki pa rin ang pag-asa ko sa bansang Pilipinas. Nagpo-progress naman yan unti-unti, pero sana maging yung focus driven nila para sa mga kababayan natin na patuloy ba na sasakripisyo para may pangtusto sa pang-araw-araw na pangangailangan. At siguro hanggang doon na lang muna. Kung talagang umpisa natin, marami tayong pwedeng pag-usapan sa politika, pero hanggang dito na lang muna siguro. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking channel, Pau and Travel. Love, peace, and happiness, of course. Bye!